Maraming napabilib noong inilabas ng isa sa mga Japanese car automaker na Suzuki dito sa bansa ang kanilang tinaguriang best off-roader car na Suzuki Jimny. Lalo na sa makabagong pag-update nito ay mas lalo pang kinabiliban ng marami sa pagkakaroon ng mas moderno na features, mas pinalawak na capacity at improve na reliability ng brand. Kaya naman karamihan sa mga hindi dati mahihilig mag-adventure, ngayon ay interesado na sa pagkakaroon ng modelong ito. Pero kung usapang adventure mga kaibigan ay wala na raw makakatalo sa pinakabagong modelo ngayon ng Toyota brand na official nang inilabas, ang bagong FJ Cruiser 2026 model. Ang bagong safety features, mga advanced technology at performance nitong modelo ay aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Lingid sa kaalaman ng marami bago pa man sumikat itong Suzuki Jimny sa Pilipinas ay may tinagurian ng hari ng off-roader sa bansaang Toyota na nagmula sa lahi ng Land Cruiser, ang pinakabatang miyembro ng maalamat na off-roader na tinatawag na FJ Cruiser. 2022 nung biglang itinigil ang produksyon ng FJ Cruiser sa iba't ibang bansa dahil sa pagbaba ng demand at sa pagtaas ng maintenance cost nito. Yun pala, bago matapos ang taong ito ay ilalabas muli ng Toyota Motors ang pinakabagong bersyon ng modelong ito. Ang bagong FJ Cruiser ay may makabagong disenyo pero na-retain pa rin ng brand ang iconic na mala-retro design concept nito. Gaya ng makantong hugis, napakaragid na dating sa pagkakaroon ng black finish garnish sa buong palibot nito. Gaya ng mga side fairings, wheel arch garnish, front and rear skid plate at malalaking sukat ng gulong na mga naka-off-road ready tires. Itong bagong FJ Cruiser ay mas tatangkilikin na raw ng marami ngayon kumpara sa dati na medyo hindi naging mabenta sa marami dahil sa mahal ng presyo, sa lakas ng konsumo ng gasolina at sa taas ng presyo ng mga spare parts nito. Ngayon ang FJ Cruiser mga kaibigan ay hindi lang binago at ginawang mas moderno. Ito daw ay mas mura na ngayon at mas matipid na kumonsumo. Ang ilan pa sa mga detalye nito mga kaibigan kung mapapansin natin sa front end design ay parang inspired sa Toyota Land Cruiser Prado. Meron itong C-clamp daytime running light, projector LED headlights at LED fog light. Ang bagong FJ Cruiser ngayon ay may 5 pintuan at may mas maluwag na interior cabin. Hindi lang spacious, modern at aesthetic, ang front seat nito ay mas accessible at functional din. Mga gamit na sinadyang ilagay para sa pagpapabuti ng handling, maneuverability at comfort, lalong-lalo na sa mga off-road condition. Para lamang din itong mas pinaliit na Land Cruiser na may similar na steering wheel, dashboard panel, audio at infotainment system kasama ang circular shape na aircon vents. Highlighted sa bagong FJ Cruiser ang mas pinalaking infotainment screen na diretsong pinagsama sa instrument meter cluster. May maluwag na glove box compartment, mga USB port socket, wireless charging pad at mga bagong connectivity features, pero naka-manual handbrake lever pa rin. Pagdating sa likuran, may kasama itong malaking extra storage space na kasya ang malalaking gamit. Bagay na bagay ito sa mga pamilyang adventure seeker o sa mga naghahanap ng pang-outing na sasakyan. Dahil mula sa loob at labas, itong bagong FJ Cruiser ay mas kumpleto ang pakete na sinamahan pa ngayon ng makabagong Toyota Safety Sense suit para sa dagdag na safety features at kapanatagan sa araw-araw na biyahe. Gumagamit din daw itong bagong FJ Cruiser ngayon ng adaptive cruise control system, blind spot monitoring, collision avoidance, rear cross traffic alert at lane tracing assist. Mga makabagong safety features na kung saan tinutulungan itong maiwasan ng sasakyan ang paparating na panganib sa loob ng kalsada gamit ang mga warning sign at mas pinalakas na radar sensor. Bukod pa dyan, itong bagong Toyota Land Cruiser FJ 2026 ay nilagyan rin ng multi-terrain monitoring system, isang makabagong bird's eye view o camera view features na kung saan makikita ang buong paligid nitong sasakyan kasama ang under chassis nito ay bibigay ng mas malinaw na babala na makikita sa mismong display screen kung may mababangga, tatamaan, maaatrasan o masasagi itong sasakyan. Bukod sa mga advanced na safety features, malaragid na disenyo at mga modern interior specs and features, itong bagong FJ Cruiser ay nananatiling matatag at mas capable na ngayon sa kahit anumang road condition gamit ang mga makabagong suspension system nito. Isang matibay na ladder frame suspensions na may kasamang double wishbone, multi-link, shock absorber, coil spring at mga stabilizer na kayang mag-adapt sa kahit anumang daanan mula sa sementado
mababato, lupain at mapuputik na lugar. Kayang-kaya pa rin nitong bagong FJ Cruiser ang makapag-navigate sa pinakamahihirap na terrain at makapagdala ng mabibigat na karga saan man sulok sa Pilipinas, na gumagamit rin ng mas malalaking gulong na may sukat mula 20 inch hanggang 22 at mga naka-off-road ready tires na. Well, kung pag-uusapan naman natin ang kabuuang makina nito, mula sa dating 2.7 liter engine capacity ng modelo, ang Toyota manufacturer ay wala pang official details tungkol sa kabuuang engine nito. Pero baka daw itong bagong FJ Cruiser 2026 ay lalagyan na ng hybrid electronic powertrain. Kasi nga naman dahil sa nakaraang mga issue nito tungkol sa lakas kumonsumo ng fuel, ay isa ito sa talagang binago ng brand ngayon na ginawang mas efficient, sulit, practical, reliable at mas affordable na raw ngayon. Kasalukuyang inilalabas pa lamang itong bagong Land Cruiser FJ 2026 bilang isang concept model sa Japan Mobility Show na posibleng sa susunod na taon o year 2026 ang official launching nito sa iba't ibang bansa sa Asia, kasama na dyan ang Pilipinas. At isa sa mga pangunahing magiging contender nitong Toyota FJ Cruiser 2026 ay ang Suzuki Jimny 5-door. Kaya malamang sa malamang ang magiging presyo din nito ay itatapat sa Suzuki Jimny mula 1.5 million hanggang 2 million sa estimate pa lamang. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Ngayon taon ng paglabas ng bagong off-roader ng Suzuki Car Philippines, ang Suzuki Jimny 5-doors. 2019 nang inilabas sa Philippine market ang ika-4 na bersyon ng small 4x4 SUV na ito na Suzuki Jimny. Ang matagal ng modelong hinihintay sa bansa at ito ang kasalukuyang pambato ng brand para sa kanilang off-roader na madadala mo sa kahit saang manglupain. Ang sasakyan ay nagmula sa lahi ng isang jeep o owner. Ito yung mga sinaunang box type na vehicle na matagal-tagal nang namamayagpag sa bansa at hanggang ngayon sa kasalukuyan ay may makikita pa rin naman. Nag-evolve itong sasakyan mula sa pagiging jeep na tinatawag na LJ10 sa ikalawang version at may 359 cubic centimeter displacement capacity lamang noon. Hanggang lumipas ang maraming taon, ang paglabas ng ika-3 generation ito na naging ganap na compact off-roader. Hanggang sa ika-4 na generation nito noong 2019, ang small SUV 4x4 at ngayong bagong taon ang paglabas naman ng bagong update ng modelong ito na Suzuki Jimny 5-doors 2024 model ay talagang inabangan din ng marami. Ang inaasahang pag-update sa bagong generation na si Jimny ay pinakilala noong January 25, 2024 na may maraming mga modernong tampok sa disenyo habang nananatili pa rin sa mga ugat nito ang isang compact fan off-roader at ang 1.5 liter engine nito na may 75 kilowatts na sinamahan ng bagong all-grip pro system ng Suzuki ay nangangahulugan na ito ay may mas kakayahan kaysa dati. Ito ay dahil sa part-time differential nito na 4-wheel drive system kasama ang original na leather frame chassis at mas pinalaki na body type configuration. Ngunit itong bagong Suzuki Jimny ay may na-upgrade ding mga teknolohiya na lubhang kailangan nito at ng mga pasahero. Kabilang dito ang touchscreen infotainment system, mga bagong safety features gaya ng lane departure warning, automatic brake, downhill at hill start assist control, high beam assist at marami pang iba. Naiisa-isahin din natin ngayon. Lahat ang mga bagong features na ito ay nagbibigay ng mahusay at talagang kapaki-pakinabang lalo na sa mga pakikipagsapalaran sa off-road. Itong bagong Jimny ay mayroong 3 klase ng variant na pagpipilian. Ang manual Jimny 5DR GL, ang automatic Jimny 5DR na GLX, at ang automatic Jimny 5-door 2-tone na top variant nito. Pagdating naman sa external, dala pa rin ang signature design ng Jimny na may makikitang circular shape LED headlamp at sa gilid ang circular shape ding signal light nito. Isang chrome accent front bumper grille with 5-form horizontal pattern at may logo ng Suzuki. At full black painted na rin ang lower front bumper. Bagamat simple pero napaka-macho ng datingan nito. At pagdating naman sa body size ay talagang ganap na SUV na rin. Talagang makakamangha ang modelong ito kasi fit siyang gamitin sa kahit sang lakad mo. Hindi hassle sa city ride kasi hindi rin ganun kalaki at madali lang isingit.
lalo na sa matatraffic na lugar. Meron na din itong kasamang front circular shape fog lamp, kaya eksakto ang visibility kahit sa madidilim na kondisyon. Pagdating naman sa side profile, makikita ang fully black painted mga built-in cladding at mga side skirt nito. Dahil dito ay lumalabas ang pagiging flexible ng modelong ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada mala off-road tires, mga kaibigan, na fully set na. Bukod pa dyan, ginamitan din ito ng mga gulong na sapat para palakasin ang kapit sa madudulas na kondisyon. Mga tires na pang off-road na rin. May 15 pulgada ang sukat at 195 by 80 ang kabuuan. Ito ay nababagay lang din para idiin ang pagiging isang off-roader car. Pero kung nalilitan ka pa dyan, pwede pa namang gawing mas malaki yan kasi sinadya rin ang wheelbase size nito sa mas malalaking gulong pa na 17 inch. Depende sa pangangailangan at sa paggagamitan. At kabilang din sa nagpaganda sa pagiging off-roader nito ay ang mga nakakabit na suspensions dito na talagang matitibay din. Ito ay ginamitan sa front and rear suspension ng 3-link rigid axle na pangunahing sumusuporta sa bigat ng isang sasakyan. Kahit kargahan pa ng mga mabibigat na gamit ay hindi basta-bastang bibigay, na sinamahan ng mga shock at mga coil spring sa harap at likod, na mas nagpapaganda ng laro nito, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak at mababatong kalsada. At pagdating naman sa likurang bahagi, hindi nalalayo sa front face design ang lakas makalalaki. Nababagay lang din ang tail lamp na mas mababa sa pintuan. Dito na rin nakalagay ang spare tire para mas madali mo nang makuha ang gulong kung sakali mang magpapalit ka. At pagdating naman sa kabuuang makina, itong Suzuki Jimny ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16-valve at fuel supply system na MPI o multi-point injection na tumutulong sa matipid na paraan ng konsumo nito. Meron itong alinman sa mga automatic at manual transmission na naka 5-speed gear shifting at part-time 4-wheel drive train na gumagawa ng lakas na 101 horsepower sa kada 6,000 RPM at 130 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Ang average top speed nito ay umaabot ng 155 to 160 km/h, kasama ang matipid na pagkonsumo ng gasolina na umaabot naman ng 18 km/L. Meron itong fuel tank capacity na 40 liters, kaya talagang akmang-akma rin sa mahahabang biyahe. Pagdating naman sa ilan pang features nito gaya ng pangkaligtasan, meron itong magagandang klase ng brake sa rear na naka-drum brake type at front naman na naka-disc type na sinusuportahan ng ABS o anti-lock braking system para mag-unlock sa mahigpit na kabit ng brake pag bigla mo itong naipreno sa hindi naasahang pagkakataon. May kasama rin itong electronic brake distributor o EVD, isang teknolohiyang bumabalanse sa lakas ng kapit ng brake depende sa klase ng kalsada na dadaanan at sa bigat ng karga nitong sasakyan. Dahil dito ay mas naisasaayos ang paggamit ng brake procedure, kasama pa ang brake assist nito. So wala kang poproblemahin dito pagdating sa braking system niya. Meron din itong mga advanced safety features na para sa pataas o pababang kalsada, gaya ng hill start and downhill assist control system. Well, para malaman mo kung anong magandang purpose ng mga sistemang ito ay ibabahagi na rin natin. Ang hill start ay magagamit kapag pataas ang kalsada, dahil kahit huminto ka sa ganong kondisyon na pataas, kahit hindi ka nakatapak sa brake ay hindi basta-bastang uus-us o pababa ang sasakyan. Meron din itong downhill assist, vice versa naman ng hill start assist. Kung bababa ka naman ng kalsada ay pinipigilan nito ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan sa mga pababa. Kahit pa hindi nakababad sa brake pedal ay kusa na lang din itong nag-a-adjust para pabagali ng takbo ng sasakyan sa mga pababang kondisyon. Kasama rin sa modelong ito ang pagkakaroon ng Vehicle Stability Control System, isang safety features na nagpapanatili sa balanse at magandang pagmamaneho kahit pa maidaan mo ito sa mga malulubak na kalsada, mga biglang pakurbada at madudulas na kung saan ay hindi maaantala ang maayos na pagmamaneho kahit sa mga ganung kondisyon, at mapapanatili ang stable at maayos na pagmamanage ng manubela nito. Sinamahan din ng mga safety features para sa maayos na pagpapark, gaya ng parking sensor,
May rear camera para makita ang pagpapaatras at meron din itong day and night rear view mirror para naman hindi ka masilaw sa mga kasunod mo na may matataas na liwanag ng headlight na tumatama sa side mirror papunta sa'yo. At ito ay na-i-adjust into dimming. Meron din itong kasamang ISO fixed child mounts na lagayan ng upuan ng mga bata o baby nating kasama sa loob ng sasakyan para mas komportable at safe din sila sa anumang kolisyon na magaganap. At iba pang mga particular safety measure na meron din sa modelong ito kagaya ng mga seatbelt sa kada upuan at maraming mga airbags mula sa driver at passenger sa bawat side ng mga pasahero at curtain airbags para lahat ng mga sasakay dito ay siguradong safety at mapapanatag na rin. Kasama rin sa pinatibay na safety features nito ang pagkakaroon ng front and side impact beams, crash sensor, engine check warning at marami pang iba. Kaya bagamat bago lang sa merkado ay marami na ring tumatangkilik dito sa Suzuki Jimny. Hindi lang sa reliable performance maging sa pagiging safety, affordable at very practical package na meron ito. At pagdating naman sa pagiging convenient, syempre, ito rin ang isa sa mga nagustuhan ng marami dito. Hindi lang kasi masasabing off-roader car na may maliit na chassis frame at body. Ito rin ay naglalaman ng napakaraming gamit para sa iyong komportableng pagsakay. Meron nitong air condition na may kasamang auto climate control system na kung saan ay makukuha ng mga pasahero nito ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature na kinakailangan. Bukod pa dyan, meron din itong 4 na komportableng mga upuan para sa 4 na pasahero. Foldable at di-adjustable na rin ito at may mga kasamang headrest na rin para sa komportableng biyahe. Hindi pa ito naka-leather cover pero okay na rin. Pagdating naman sa mga libangan sa loob, may bagong infotainment size display na 9-inch, di touchscreen at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Pati iba pang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, USB auxiliary input at audio sounds. Kasama ang 4 na speaker nito na nagpapaganda naman ng sound sa loob nitong sasakyan para kahit papano ay malilibang tayo sa mahahabang biyahe. Siyempre, gaya ng iba, hindi rin nawawala sa modelong ito ang magandang klase ng steering wheel na multifunctional na rin. Maraming switch function at mga buton para hindi ka mahirapan kontrolin ng sounds, Bluetooth o iba pang mga sistema na konektado sa mga switch nito. At hindi mahihirapan dalhin. Ginamitan kasi din ng power steering with tilt and telescopic at the-adjustable ang steering column nito. Ginamitan din ng rack and pinion para hindi magwiwiggle kapag naidaan sa malulubak na kalsada. At sa likod nitong steering wheel, makikita naman ang meter panel gauge na naglalaman ng mga impormasyon o readouts sa pagpapatakbo nito. Very informative at user-friendly. Madaling unawain kahit analog type pa na may counting digital. Ang kabuuang sukat naman nito, syempre nagbago talaga. Ang Suzuki Jimny 2024 model ay may kabuuang haba ngayon na 3,985mm na mas mahaba sa dati, pero ang lapad nito ay may sukat na 1,645mm at taas na 1,720mm na pareho lang naman sa dati. May ground clearance size ito na 210mm at tumitimbang ng 1,545kg. Meron din itong boot space sa likuran na 219 liters ang capacity. May 4-seater at may 5 doors. Bagay na bagay pang camping ang modelong ito. May turning radius ito na 5.7 meter para sa mga pag-U-turn, lalo na kung nasa syudad ka nagmamaneho. Ito ay inilabas ngayong taon lamang noong January 25 at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,558,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 1,698,000 pesos dito sa bansa